I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. For the headlines, buong hangin sa Visayas, malalakas na ulan sa Luzon. In local news, Bambi sa suporta kay Uka, hindi dapat manatili ang hidwaan at pagkakahati sa politika. Dalawang palapag na gusali na tupok ng apoy sa kabila ng Fire Prevention Month. COMELEC magsampa ng kaso laban sa politikong naglagay ng poster sa bawal na lugar. Inalis muna ang regular na opisyal ng CODI habang nahaharap sa kaso. For the national news, pinalawig ng COMELEC ang aplikasyon para sa lokal absentee voting. An international, humingi ng pamanhin ang pinuno ng Air Force ng South Korea dahil sa hindi sinasadyang pagpapaputok ng missile. Entertainment, nanalo si Judy Ann Santos ng Best Actress Award sa Portugal para sa Espantajo. Sports, umusad ang Pilipinas sa 2025 Junior Billie Jean King Cup. International feature, pinahayag ng mga Filipinista ang galit na pagkadismaya sa mga marcha para sa Araw ng Kababaihan sa Mexico, Argentina at Peru. National feature, CICC at US firm nagsanay sa mga Pilipinong ahente sa Advanced Digital Forensics. Trivia, Japan, ang pagsipsip ng maingay ay isang papuri. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, mayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Marso 13, 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, Bambi sa suporta kay Uka, hindi dapat manatili ang hidwaan at pagkakahati sa politika. Cagayan de Oro City, hindi dapat magpatuloy ang hidwaan at pagkakaiba sa politika dahil ito ay humahadlang sa pag-unlad ng lungsod. Ito ang paliwanag ni Misamis Oriental District 2 Representative Bambi Imano kung bakit pinili ng kanilang pamilya kasama ng Partido Padayon Filipino sa isang tabi ang hindi pagkakaunawaan sa politika at suportahan ang kandidatura ng dating City Mayor Oscar Moreno laban sa kasalukuyang City Mayor Lando Clarix Uy sa halalan sa Mayo 12 ayon kay Imano. Kailangan ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Lordan Swan ng matibay na
katuwang sa pamamahala ng unang distrito, kaya't nagkasundo ang dalawang malalaking pangkat sa politika sa lungsod. Batay sa isang kamakailang survey sa pagkaalkalde ni Clarex, ay lamang-lamang ng 3% laban kay Moreno. Dalawang palapag na gusali na tupok ng apoy sa kabila ng Fire Prevention Month. Cagayan de Oro City. Sa kabila ng mahigpit na pagsunod ng Fire Prevention Month ngayong taon, naitala ang unang kaso ng sunog sa lungsod. Ito ay matapos lamunin ng apoy ang isang dalawang palapag na gusali, nagsisilbing paupahang bahay at commercial space sa Corrales Extension, Barangay 23. Ayon kay Bureau of Fire Protection, BFP, Makabalan Investigator SFO2, Jezreel Lazada, ang nasunog na gusali ay pag-aari ng isang Ronald Radis at nag-apoy ito kahapon ng umaga. Patuloy pang inimbestigahan ang sanhi ng sunog na nagsimula umano sa ikalawang palapag ng gusali. Sa kabutihang palad, walang inuulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Comelec magsasampa ng kaso laban sa politikong naglagay ng poster sa bawal na lugar. Cagayan de Oro City, Philippines. Ang pagsasampa ng kaso laban sa mga illegal na campaign posters ng mga lokal at pambansang kandidato ay susunod sa tamang proseso. Ito ang paglilinaw ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Napansin ni Garcia na may ilang tao na nagtanggal ng mga illegal na campaign posters mula sa mga hindi otorisadong lugar. Ngunit sa halip na itapon ng mas maayos, inilipat lamang ang mga ito sa iba pang individual na lugar. Binalaan ni Garcia ang lahat ng kandidato na lumabag sa patakaran na darating din ang araw na matapos ang kanilang panlilinlang, tinanggal ng COMELEC kasama ang PNP at DILG Task Force. Ang mga oversized poster na hindi sumusunod sa batas ng halalan, dagdag pa rito. Kinumpirma ni Garcia na darating sa bansa ang isang Mr. Jack ang gumawa ng Open Voting System o OVS na gagamitin sa election sa Mayo. Ang OVS na tinatawag na Trusted Build ay gagamitin ng COMELEC upang mapalakas ang seguridad ng election software at maprotektahan ito laban sa cyber hackers. Hindi tulad ng traditional na mga sistema, ang OVS ay hindi nakabantay sa original na source code. Isang pangunahing issue na kinikwestiyon ni Attorney Harold Respecio, isang kandidato para sa pagkabisi-alkalde sa lalawigan ng Isabela. Inalis muna ang regular na opisyal ng CODI habang nahaharap sa kaso. Cagayan de Oro City. Ang regular na pamunuan ng Cagayan de Oro Water District o CODI na isinantabi ay maaring humarap sa mga kasong legal dahil sa kanilang pagpilit na pakialaman ang mga tungkulin na mga pansamantalang opisyal na itinalaga ng Local Water Utilities Administration o LWUA upang mapahalaan ang sistema ng tubig sa lungsod. Ito ay matapos itilaga ng regular na pamunuan ng CODI si Engineer Edna Nahial bilang pansamantalang General Manager. Sa kabila ng patuloy na pagkilala sa LWUA sa grupo ng pansamantalang GM na si Fermin Harales bilang litihimong may otoridad sa pamamahala ng tubig sa lungsod. Ayon kay Harales, magiging problema ng isinantabing pamunuan ng CODI kung sakaling magsampa ng kaso ang LWUA laban sa kanila dahil sa paghimasok sa trabaho. Ang aksyon ng LWUA ay alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos at pinagbigay pa ng legal na opinyon mula sa Office of the Government Corporate Council o OGCC noong nakaraang taon. Gayunpaman, kinilala ni Harales na may karapatan ang isinantabing regular na Board of Directors o BOD at pamunuan na gumawa ng sarili nilang hakbang. Ngunit nananatiling questionable ang legalidad ng kanilang mga aksyon.
weather forecast. Buong-buong hangin sa Visayas, malakas na ulan sa Luzon. May ilang pangyayaring nagaganap. Ang easterly ay patuloy na nangingibabaw, nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Habang may malamig na bugso ng hangin na bumubuo sa Japan, ang unahan ng bugso na ito, isang shoreline ay umaabot pababa sa Luzon. Nagdulot ng pag-ulan at kawalan ng katiyakan sa panahon. Ang pagsasalubong ng hangin ay nagbunga rin ng buhawi tulad ng EFO tornado sa Morcilla Negros. Sa kabutihang palad, walang naiulat ang nasawi ngunit may ilang napinsala. Sa Cagayan Valley, nagpapatuloy ang malamig na bugso ng hangin, nagdadala ng makulimlim na kalangitan at pabugsong-bugsong ulan. Magpapatuloy ito hanggang Linggo, ngunit unti-unting bubuti pagsapit ng kalagitnaan ng Linggo habang nagbabago ang direksyon ng hangin at pumapasok ang mas tuyo na hangin. Gayunpaman, maaring tumaas ang tubig sa Cagayan River dahil sa malakas na ulan. Sa Mindanao, patuloy ang pag-ulan sa mga lugar tulad ng General Santos City, Davao at Cagayan de Oro. Bagyang hina ang ulan sa Tacloban ngunit magpapatuloy ang ilang pag-ulan. Sa Camiguin Island, naging aktibo ang kalikasan kamakailan. Una isang pagsabog ng bulkan at ngayon naman ay isang buhawi. Samantala, mararanasan ng Maynila ang mga pagkidlat at pag-ulan sa Linggo. Bago ito unti-unting matuyo pagsapit ng Martes. Kung kailan, inasahang tataas muli ang temperatura sa mababang 30 degrees Celsius. Walang mamumong bagyo sa ngayon dahil sa tuyo at maalon na hangin, ngunit maari pa ring asahan ng mga surfer ang magagandang alon sa silangang baybayin. Sa Baguio, magpapatuloy ang malakas na ulan hanggang Linggo bago ito lumitaw pagsapit ng Lunes na may malamig na temperatura na sa kalagitnaan ng 20 Celsius. Sa Siargao ay inasahang magkidlat at pag-ulan na may bahagyang mas malamig na temperatura dahil sa makapal na ulap. Sa kabuuan, magiging pabago-bago ang lagay ng panahon sa umpisa, ngunit unti-unting bubuti pagsapit ng kalagitnaan ng Linggo. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. At para sa national news, pinalawig ng Commission on Elections o COMELEC ang aplikasyon para sa Local Absentee Voting o LAV sa halalan 2025. Nilipat ang deadline mula Marso 10 sa Marso 17, 2025. Ang hakbang na ito ay tugon sa maraming kahilingan mula sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang mga grupo. Ang local absentee voting ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga piling sektor, kabilang ang mga kawani ng gobyerno, miyembro ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces, pati na rin ang mga mamamahayag na makaboto ng mas maaga kung hindi sila makakapunta sa kanilang itinalagang presento sa araw ng halalan dahil sa kanilang trabaho.
Gayunpaman, maaring lamang silang bumoto para sa mga pambansang posisyon tulad ng mga senador at party list representatives at hindi para sa mga lokal na kandidato. Ang pagboto sa ilalim ng LAV ay itinakda mula Abril 28 hanggang Abril 30, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa makapag-apply, kailangan isinumiti ng mga kwalipikadong individual ang kanilang aplikasyon para sa kanilang mga pinuno o supervisor sa opisina na siyang magsusumiti nito sa COMELEC. Ang mga application form ay maaaring i-download mula sa opisyal na website ng COMELEC. Ang pagpapalawig na ito ay naglalayong bigyan ng mas maraming oras ang mga kwalipikadong botante upang makalahok sa eleksyon. Tiniyak na kahit ang mga may tungkulin sa araw ng halalan ay may pagkakataon pa rin gamitin ang kanilang karapatang bumoto. For the international news, humingi ng pamanhin ang pinuno ng Air Force ng South Korea dahil sa hindi sinadyang pagpapaputok ng missile. Noong Marso 6, 2025 sa panahon ng pagkasanib ng live fire exercises sa Pucheon, Gyeonggi Province, dalawang South Korean o KF-16 fighter jets ang aksidenteng naghulog ng 500 pound o 225 kilogram o MK-82 bomba sa rural na baryo ng Nogok. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkasugat ng 15 sibilyan at nagdulot ng malaking pinsala sa mga tirahan. Ang insidente naganap dahil sa pagkakamali ng piloto sa maling pag-input ng koordinato sa panahon ng ehersisyo. Ang piloto na pangunahing sasakyang pangimpapawid ay nabigong suriin ng tama ang mga koordinato na magresulta sa paghulog ng mga bomba sa labas ng itinakdang target area. Bilang tugon, nagsasagawa ng investigasyon ang South Korean Air Force at isinaalang-alang ang mga disiplinaryang aksyon laban sa mga responsable. Mayroon ding mga plano para sa kompensasyon sa mga apektadong sibilyan. Ang aksidenteng pambobomba na ito ay hindi nagpapalala o nagpalala ng tensyon sa rehiyon, lalo na sa North Korea na nagsasagawa ng mga pagsubok ng missile bilang tugon sa mga magkasanib na ehersisyo militar. Nagbabala ang Foreign Ministry ng North Korea na ang mga ganitong insidente ay maaring magdulot ng mas malawak na laban kung hindi maayos na mapangasiwaan. And for the entertainment, nanalo si Judy Ann Santos ng Best Actress Award sa Portugal para sa Espantajo. Manila, kinilala si Judy Ann Santos bilang Best Actress sa 2025 Fantasporto International Film Festival sa Portugal para sa kaniyang makapangyarihang pagganap sa psychological horror na Espantajo. Ang Fantasporto, isang prestihiyosong European Film Festival na nagbibigay pugay sa nagiging pagganap ng genre cinema, ay kinilala ang emosyonal at nakakatindig balahibong pagganap ni Santos. Ang panalong ito ay isang malaking tagumpay para sa pelikulang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ibinahagi ni Santos ang kanyang kasiyahan sa Instagram kung saan pinasalamatan niya ang festival jury, ang bumuo ng pelikula at ang kanilang pamilya sa kanilang suporta. Kasama ang kanyang asawang si Ryan Agoncillo, ipinagdiwang nila ang tagumpay na ito kasama ang iba pang mga international na filmmakers. Ang Espantajo ay isang nakakakilabot na kwento na umani ng papuri mula sa mga kritiko at manunood. Dahil sa panalong ito, inaasahang magkaroon ng mas malawak na pagpapalabas ang pelikula sa ibang festival at posibleng pandaigdigang
distribusyon. Patuloy na pinapatunayan ni Santos ang kanyang kahusayan sa pag-arte na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa pinakamagaling na aktres ng Pilipinas. At para sa sports, umuusad ang Pilipinas sa 2025 Junior Billie Jean King Cup. Matagumpay na nagtapos sa Asia Oceanic Pre-Qualifying Tournament sa Chongqing, Malaysia ang Junior Billie Jean King Cup team ng Pilipinas matapos makuha ang ikalawang pwesto sa isang matinding laban kontra sa host country. Pinatunayan ng 16 ang Under Pinay squad ang kanilang husay at determinasyon matapos talunin ang 4 na bansa upang makapasok sa finals. Gayunpaman, hindi nila nakuha ang kampyonato matapos ang 2-1 na pagkatalo laban sa Malaysia sa final round. Nagbigay ng magandang pasimula sa Pilipinas si Erin Francisca Ong matapos niyang ipinalo ang unang singles match kontra kay Malaysians Deviana Sarawanan 5-7, 6-2, 6-3. Sa ikalawang singles match, nakabawi ang Malaysia matapos natalo si Vashti Velez dahilan upang mapunta ang laban sa deciding double match. Sa kabila ng matinding pagsisikap ng Philippine duo na ipanalo ng Malaysia ang doubles match upang masungkit ang titulo ng torneo. Sa kabila ng kanilang pagkatalo sa finals, nakamit ng Philippine team ang karapatang lumaban sa susunod na yugto ng kompetisyon, kung saan haharap sila sa mas malalakas na kupunan para sa pagkakataong makapasok sa Junior Billie Jean King Cup World Finals. Ang kahangahangang pagtanghal ng kupunan sa isang patunay sa lumalakas na talento sa tennis ng Pilipinas at ang kanilang susunod na mga laban ay magiging isang mahalagang hakbang upang maipakita pa ang kanilang kakayahan sa pandaigdigang entablado. At para sa international feature, ipinahayag ang mga feminista ang galit na pagkadismaya ng mga marcha para sa Araw ng Kababaihan sa Mexico, Argentina at Peru. Libu-libong kababaihan ang mga feministang aktivista ang nagmarcha sa Mexico, Argentina at Peru noong Marso 8 upang iprotesta ang karahasang pangkasarian, hindi pagkakapantay-pantay at kakulangan ng aksyon ng gobyerno. Ang kilos protesta bilang bahagi ng pandaigdigang Araw ng Kababaihan ay nagbibigay diin sa patuloy na laban para sa katarungan, proteksyon at pantay na karapatan sa buong Latin America. Sa Mexico City, nagmarcha ang mga rallyista patungo sa palasyo ng Pangulo habang sumisigaw laban sa karasang pangkasarian at femicide. Nananawagan naman ang mga pamilya ng biktima ng katarungang inuulat ang 44 na kaso ng femicide noong Enero 2024 na umabot na sa 839 kaso ngayong taon. Sa Lima, Peru, sumisigaw ang mga demonstrator para sa kaligtasan at pagkakapantay-pantay ng kababaihan. Ayon kay aktivistang Nohelia Halejos, sumama siya sa protesta upang wakasan ang takot na matagal ng kinakaharap ng mga kababaihan. Inuulat ng Peruvian Ombudsman Office ang 13% pagtaas ng mga kaso ng femicide na may 170 babaeng pinaslang noong 2024. Sa Buenos Aires, Argentina, si Pangulong Javier Milei ang naging sentro ng galit ng mga nagpoprotesta matapos akusang pinos ang suporta para sa karapatan ng kababaihan. May pangamba ang mga aktivista na ang kanyang mga patakaran sa pagtitipid ay maaring magpalala ng karahasan o karahasang pangkasarian at kahirapan ng kababaihan.
Dahil nananatiling malalang issue ang gender violence at femicide, ginamit ng kababaihan ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan 2025 bilang isang makapangyarihang plataporma upang ipaglaban ang katarungan, seguridad at pantay na oportunidad. At para sa national feature, CICC at US firm nagsanay ng mga Pilipinong ahente sa Advanced Digital Forensics. Maynila, nagsimula na ang pagsasanay ng Advanced Digital Forensic para sa mga Pilipinong law enforcement agents sa pangunguna ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ng National White Collar Crime Center mula sa Estados Unidos. Ang pagsasanay ay ginanap sa National Cybercrime Hub sa Taguig. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Alexander Ramos, kinuha nila ang serbisyo ng mga ekspertong cybercrime mula sa Amerika dahil may agarang pangangailangan na sanayin ang mga Pilipinong investigador sa tamang proseso ng cybercrime investigation. Ano ba ang tamang pamantayan sa pagkuha ng physical at elektronikong ebidensya? Parang marami na ang nakalimot sa tamang proseso, kaya sisimulan natin sa isang refresher course sa Basic Data Recovery at Incident Response, paliwanag ni Ramos. Dagdag pa niya, tuturuan din ang mga kalahok kung paano ang tamang pangangalap ng ebidensya online. Paano maghanap ng impormasyon sa isang cellphone, paano mag-track gamit ang online tools, paano matukoy ang ebidensya sa digital na mundo, at paano isagawa ang isang epektibong online investigations. At para sa trivia, Japan, ang pagsipsip ng maingay ay isang papuri. Ang kulturang Haponesa ang nagsipsip ng ramen, soba o udon ay hindi itinuturing na bastos kundi isang palatandaan ng kasiyahan at pagpapahalaga sa pagkain. Hindi tulad ng mga kanluraning kultura kung saan ang maingay na pagkain ay itinuturing na hindi magalang. Sa Japan, ang pagsipsip ng noodles ay isang paraan ng pagbibigay galang sa kusinero at sa kalidad ng pagkain. May ilang dahilan kung bakit ginawa ito. Ang pagsipsip ay nagpapalakas ng lasa sa pamamagitan ng paglaho ng hangin sa sabaw at noodles, nagpapalamig sa mainit na pagkain at bahagi ng isang matagal ng tradisyon na ipinapasa sa bawat henerasyon. Sa mga ramen shop at mga kalye sa Japan, ang malakas na pagsipsip ay isang paraan upang purihin ang chef na nagpapakita ng kasiyahan sa pagkain. Gayunpaman, ang kaugaliang ito ay karaniwang limitado sa noodles. Ang ibang pagkain tulad ng kanin ay dapat kainin ng tahimik. Sa mga tradisyonal na seremonya ng tsaa, mas pinahahalagahan ang mahinahong pag-inom bilang tanda ng paggalang. Kaya kung mapapadpad sa Japan o sa isang otentikong Japanese noodle shop, huwag mahiyang sumipsip, hindi lang ito katanggap-tanggap kundi hinihikayat pa. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa labas at loob ng bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rob News Channel on YouTube. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow, like at mag-subscribe at pindutin ang notifikasyon para sa iba pang karagdagang mga updates. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing,
And subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.